Ayan, meron ba nag-notify sa inyo na nire-record ko? May indicator po sa may top left screen po na may nagre-record. Okay, sige. Katabi po ng view. Mm-mm. Share ko na screen. Wala pala. Wait lang ha, wait lang. Wala pala dito. Sabi mong malapit yung mukha ko. Ayan. Labo kasi mata ko eh. Malinaw ba ako? Yes po. Yes po. Okay. Maulan lang po pero hindi ko masyadong marinig kasi maulan po eh. Ganun ba sila? Maulan pala ngayon. Dito sa amin wala naman. So, yan. Sige, share ko lang ulit. So, yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, bayan. So, thank you kasi kahit na undas ngayon, nandito tayo lang. Ay, wait lang. Ay, ito, sorry. Ate Nay. Wait lang, ba't ka tumawag, Big? Sorry, sorry. Wait lang. Wait lang. Sorry sa commercial. So, yan. Yung kapatid ko, sorry. Ayan, nawala din ako kasama. Sorry, distract ako. Ayan, sige. Welcome ulit. Thank you sa pag-sign up sa SEO Content Writing. So, katulad nung sabi ko nung unang meeting natin, um, paano ba magawa na ano? Wait lang ah. Paano ba magawa na nakikita yung video ko? Yeah, okay na nga yun. Ayan, so, ayun, katulad ng first meeting natin, sinabi ko to na hindi naman ako talagang SEO expert, pero I will try my best para ituro sa inyo, i-share kung paano ko natutunan yung SEO, content writing, at gusto ko ma-experience yung ma-experience nyo yung mga unang na-experience ko nung una ko natututo. So, ayan, very short lang to, hindi naman very short. So, syempre, unang-una, punta tayo sa pinaka-basic, sa kung ano yung SEO. So, ano ba yung SEO? So, pero yan nga, quick background lang ulit. So, yun, I started learning about SEO noong 2017 kasi nga naghanap ako ng trabaho online kung ano magagawa ko sa kabila ng pagkakaroon ng disability or kapansanan. And then I started as a vlogger na walang bayad. Ano lang to, website ng kaibigan ko and then gagawa ako ng vlog and then ipapublish ko sa website niya at parang pinakabayad niya sa akin ay yung pagtuturo. So, ayun. Malaki ang utang ko sa kaibigan ko na yun. So, yun, natuto ako kasi
pinush niya ako na mag-publish sa website niya. So, binigyan niya ako agad ng access. Punta ka dito and then parang pinabayaan na niya ako mga ba. So, ayun, habang natututo ako, ang favorite quote ko ay content is king. So, ito yung pinaka gusto ko nababasa sa mga article na nagtuturo ng SEO. So, basa ko lagi sa mga sinasabi ng mga author na content is king. So, bukod doon, ang favorite source ko sa SEO ay si Brian Dean. So, pwede niyo siyang i-search, basahin niyo yung mga vlogs niya. Sobrang helpful. So, mayroon din siyang video na discover ko siya sa YouTube nung naghanap ako ng mga source. So, si Brian Dean ang founder ng Backlink ko. So, ang dami ng ang dami na nag-source sa kanya dahil sa mga effective talaga yung mga strategy na itinuturo niya. So, ayun nga. The same din sa ibang nababasa ko, para kay Brian Dean, ang content is king. So, content is king. So, kaya lapot ako sa SEO kasi bukod sa gusto ko magsulat, gusto ko yung high quality content. Ayoko na mga gawang parang hindi pinag-isipan or hindi tingnan mabuti kung totoo ba. So, ayoko na mga copy-paste lang. So, ayun. Ayaw din ni Google nun. So, yun. I also worked as an SMM, virtual assistant, graphic designer, video editor. Pero ang pinag, pinag-focusan ko, may word lang ka. Yung pinag-focusan ko ay yung SEO, content writing. So, yun, I started working as a full-time SEO content writing after I graduated from Virtualahan. So, nag-graduate ako 2021. So, yun, meron pa tayong pa-picture. So, yun, next. Ito, gusto ko yung icebreaker muna tayo para marinig ko naman kayo. So, share one thing you know or think you know about SEO. So, ako wala pala. Pagka narinig ko yung SEO dati, search engine optimization. Kadalasan, napagpapalit ko siya sa CEO. So, napagpapalit lagi, kapag interview or may kausap ako, lagi ko sabi CEO. So, yon. Pero pagka pinag-uusapan yung SEO, yung Search Engine Optimization, tunog mahirap. Parang ang hirap niya. Ano ba yan? Parang out of this world na knowledge yan. Parang bago yan. Pero pagka narinig ko na mag-aaral ka ng SEO, ang sinasabi ng mga tao, malaki ang sweldo. Ganun di ba yung parang perception nyo? Sabi nila na may pera sa SEO, SEO content writing, or kahit anong SEO na ginagawa. So, yun. Share one thing you know or think you know about SEO. So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, start tayo kay kay Kurt. Hi, Kurt. Hi po. Ah, pag SEO po ang pinag-usapan, ang unang-unang po pasok po sa utak ko is keywords. Keywords na tutulong sa content mo, whatever it may be, i-push para ma-search siya or makita ng mga tao organically. Parang ganun, I guess. Mhm. Mhm. Si Kevin. Right phrase po na magagamit po sa websites ka marketing po. Mhm. Pero dati ko iniisip na
pang-programming po to kasi dami po nag-search po ako ng web developer, lagi lumalabas SEO. Mm. Ano niya, kakambal, kadikit niya. How about si Joe? Yung idea ko po is yung SEO usually connected talaga siya at parang mainframe siya ng mga content creation, especially sa SMM, yung mga video editing. Kasi Mm-mm. parang may analysis ng data para ma-pick up ng algorithm yung content na pinapush natin. Mm-mm. So, yun. Tama naman kayo. Tama naman kayo. Totoo din ba na tingin nyo malaki sahod? So, yun. Depende Base po sa, sa ano po, base po Sana sa po. nahanap ko po, na ano po, puro yung hinahanap po nila yung may experience po sa CSO po. Usually sa online jobs din po malalaki yung sahod malaki ng yung SEO. salary. Oo, malaki yung yung rate nila. Mm-mm. Actually, oo, medyo malaki yung rate. Pero, syempre, kailangan mo ng experience. Gusto nila yung ilang years mo nang ginagawa. Syempre, sa simula, pag bago ko pa lang, syempre, magsimula ka sa mababa. Ako, tumatanggap ako ng ah, nung nagtanggap ako ng virtual assistant, parang gusto niya, nasa $1, 1 point ganyan lang yung rate ko per hour. Ay, sorry. No, no, no. Dami commercial, sorry. So, iyon. So, ayan. What is SEO? Ah, bukod sa napagpapalit ko siya sa CEO, so ngayon hindi nag-ano. SEO ay Search Engine Optimization. This is the process of optimizing your website and content to drive traffic and improve its visibility in search engine result page. So, yun yung mga term na dapat maalala nyo. Yung SERP, ano ba yung SERP? Ito yung pagka nag-search ka, yung mga, yung page ng Google na nag-appear para, baka nag-type ka ng tungkol sa mga aso, yung page na halita ko, ito yung search engine results page. So, ayun nga, when your page rank higher, mas maraming traffic or mas maraming organic traffic sa mga nanggagaling sa mga user na naghahanap ng content na ginawa mo. So, katulad nung sabi ko nung last time, pinakasimpleng term para sa SEO ay driving traffic. So, pero may tatlong bagay na dapat tandaan natin sa SEO: drive traffic, visibility, at yung ranking. So, yun yung tatlong bagay na goal ng SEO, yung drive traffic, improve visibility, and rank higher. So, yun nga, katulad ng sabi ko na yun. Ito yung mga goals niya na SEO: increase visibility, ah, para mas madaling makita. Kasi, di ba, parang ngayon kasi, para pag wala kang SEO, yung business mo, parang nahihirapan sila na paano ba kami makikita sa mga website. Maraming businessman na gano'n, lalo na yung mga matatanda na, hindi nila alam paano ba sila mag-rank sa Google. So, yun. Pero pag sinabi yung SEO, and then binigyan mo ng rate, ayaw naman nilang mag-invest. So, dahil kaya ayaw nila mag-invest sa'yo or sa agency mo or sa services mo, dahil hindi nila naiintindihan kung ano yung purpose ng SEO. So, yun nga, yung goal ng SEO ay to increase visibility para mas makita sa'yo, drive traffic, and rank higher in search. So, yun. So, ang dami ng mga marketing strategies
'Di ba? Ang daming marketing strategies, may social media, may email marketing, may kung ano-anong mga marketing techniques na ginagawa yung mga businesses, yung mga companies. Pero bakit kailangan mag-focus or bigyan ng emphasis itong SEO? Eh marami namang marketing strategy dyan sa tabi-tabi. So, ayun nga. Dahil meron dalawang klase ng traffic. So, pagka nagtanong kayo sa AI ng mga types of traffic, marami lalabas. Pero pwede mo silang i-categorize sa dalawang klase. So, ito yung dalawang klase. Yung treadmill and then passive. So, nakikita niyo naman sa screen, yung treadmill, di ba? Ito yung sa mga gym, ito yung para sa running exercise. And then yung passive, tingnan nyo ito, wala siyang ginagawa. So, explore natin yung dalawang types na to. So, treadmill, ito yung nagbibigay ng immediate results. Pero, kailangan mo ng tuloy-tuloy na effort. Katulad ng mga social media posts. Hindi pwedeng, hindi ka mag-post ng isang taon kasi matatabunan na yung page mo. Hindi ka pwedeng, kapag merong may viral na issue, di ba? Parang sinusunod mo yon. Kasi kapag wala kang effort, hindi ka magkakaroon ng traffic. Yung passive, yung passive traffic, ito yung wala ka namang gaanong effort, pero nag-accumulate patagal ang patagal. So, ayan. Passive traffic, source like organic and referral traffic, continue to bring visitors. Kahit konti lang yung effort mo. Pero yung mga treadmill, kailangan ng mga paid ads, katulad ng mga paid ads, social media, kailangan tuloy-tuloy kang tumakbo. Parang yung treadmill. Lalo pag gamito ka, wala nang papasok na traffic or wala nang engagement na makukuha. So, yun nga. Ito yung mga klase ng activity sa, wait lang, tingnan lang. Ito yung mga klase ng activity sa treadmill traffic. So, sabi ko nga, ito yung paid advertising like Google Ads, Facebook Ads, tapos social media posting, ito yung mga regular posts, stories, reels, di ba? Pagka mo nag-aalaga ka ng page sa Facebook, para lumaki yung page mo, kailangan tuloy-tuloy ka nagpo-post. Kailangan sunod mo yung viral. Sa TikTok, kailangan gumamit ka ng mga viral na mga music, sunod mo yung mga trending. Sa email marketing naman, ito yung gagawa ka ng mga newsletter, tapos yung mga ipapromote mo yung services or yung product mo. Pero ang problema sa email marketing, kadalasan na nakikita siya ni Google na spam. So, ang ginagawa niya, tinatabunan niya yung email mo. So, hindi na nakikita kasi, di ba na, susort na ng Google yan kapag na-experience ko yan kasi nung nag-lead dyan kami, wala akong makuhang client, wala akong makuhang schedule or nagpapabook kasi yung email marketing namin na campaign, napupunta sa spam or sa promotions na detect ni Google lang ganun. So, ayun nga. Ito yung mga problema pagka nag-focus lang sa treadmill traffic. So, isa pa example yung display advertising. Ito nga example, banner ads, video ads, and then influencer partnership. Ito yung mga nagbabayad sa mga influencer. Siyempre, pag wala ka na pabayad, di nila ipapromote yung product mo. Kapag ka lang may partnership kayo
saka lang nagpo-promote. So, ito pa example, yung last time campaign. Ito yung mga offer na limited lang. So, di ba kapag may offer tayo sa mga post natin sa website or social media, parang mas madaling makakuha ng traffic. Pero, yes, traffic naman yon pero hindi siya tuloy-tuloy. Nag-spike siya pataas and then after that effort, babaksak na ulit. So, ito yung kinaibahan ng SEO. So, kapag passive traffic naman, ito yung mga example na mga ginagawa para sa passive traffic. Ito, SEO, content marketing, ito yung mga blog posts, ayun nga, articles, nakalagay naman, and then yung backlink, affiliate marketing, and local listing. Itong mga lahat na to, itong 5 na to, ay yung 4 na yan, nasa ilalim, parang under pa rin siya lahat ng SEO. So, kasi bakit? Kasi bigyan ko kayo ng example. Meron akong ka-work dati sa isang company. Sabi niya, hindi ako nag-work sa company na yon. Pero ang sabi niya, yung mga vlogs na ginawa mo dati, ilang years na nakalipas, nag-accumulate pa rin ng traffic hanggang ngayon. At yung gawa mo, yung pa rin yung may pinakamataas na traffic hanggang ngayon. So, matagal na ako wala sa company na yun. Siguro mga more than 3 years na. Pero yung content, tuloy-tuloy. So hanggat naka-post yung vlog, hanggat naka-post yung article, nagaano siya, tumataas siya. So ito nga yung sinasabi na passive traffic. Kahit hayaan mo, hindi ka nagaano mag-effort, pero syempre dapat mag-effort ka pa rin na i-update yung website mo para makita ni Google na active pa rin itong business na to or organization na to. Isa pang example lang ginawa ko. Nag-start ako gumawa ng channel noong 2000, YouTube channel noong 2019. So, yan, ginamit ako ng SEO. Gumawa ako ng mga content, nag-search ako, ano ba yung hanap ng mga tao. And then, after after 1 year, naminto na ako kasi na-focus na ako sa work ko. So, nawalan na ako ng time and then medyo tinawad na rin ako. Kasi ang tagal na ma-monetize. Ang tagal kong kumita sa YouTube. So, iniyaan ko lang yung channel ko na yun. Pero, after ilang years, nagulat ako kasi yung mga video na ginawa ko noon, umabot na sa mga nasa 20K views, mga 10,000 views. At tuloy-tuloy siya. Nakikita ko na marami nagko-comment, marami naghanap sa akin na, boy ka pa ba? Kasi matagal na ako hindi nagpo-post. So, kaya naisip ko, i-post ko tong video na to. So, yan yung mga example ng passive traffic. So, yun yung binibigay ng SEO. Ito, example to na makita natin sa SERP. Ito yung SERP kapag nag-search ka. Yung mga nasa taas na nakalagay yung ito yung mga paid. Yung mga nasa unang-una. Pero itong mga sumunod, ito na yung mga organic traffic. Ito yung mga nag-rank ng mataas dahil dahil sa ginamitan ng mga tamang practices sa SEO, ginamitan ng tamang mga keywords, ng relevant na mga relevant na keywords, tamang content, high quality yung content niya, kaya siya nag-rank ng mataas. So, ayun, natutuwa ako na hindi naman pagka-post mo ng gawa mo, hindi naman niya mag-rank agad-agad. So, it will take time. Kaya nga, yung SEO, kailangan dito ng patience.
kailangan yung business, maintindihan nila na hindi ito, na isa itong investment. Hindi ito yung paggawa mo, after 1 week may resulta na. Hindi ganon. So, kapag kami nag-offer ng ganon na mga SEO agency na you will be number one after 1 month, number one ka na sa SERP. So, kadalasan ng mga ganon, scam. So, syempre, na-experience ko sa US, may mga ganon na company na gumagawa. Actually, nakapag-work ako sa ganon na pinapangako nila sa mga client nila na magtatap 1 sa serve. So, syempre, ang magiging effect nun, magagalit yung client. Kasi pinangako, ganyan-ganyan. For the sake of money kasi, may mga nangangako na mga ganung bagay, na gagawin namin kayo number one. Pero yun nga, red flag yun kapag may company na nag-o-offer ng gano'n. Dahil itong ang SEO ay investment. Halimbawa, yung isang vlog na ginawa ko, after pa ng 6 months or 5 months, saka pa lang siya nag-number one, ay di number one, nag-first page sa SERP. So, ito yung competition sa, sa mga articles, sa mga blogs, competition sa first page, sa number one. Kasi di ba kadalasan yung mga tao, yung mga nag-search, yung mga users, sa first page lang naman, tumitingin. So, kayo ba, nagtitingin pa kayo hanggang 20, hanggang 20 page? So, parang pagka kasi nandun sa bandang dulo yung website mo, parang hindi siya kaaya-aya, hindi siya magandang signal para sa business mo kasi ibig sabihin, walang nakakita sa'yo. Wala nakakita kasi natatabunan dahil nga bago ka pa lang. So, kailangan talaga na mag-invest pagdating dito sa SEO. So, yun nga, katulad ng mga sinabi ko kanina, wait lang. Yung benefits ng SEO ay unang-una, ayun nga, makakatipid. Cost effective kasi hindi mo na kailangan ng mga magbayad ng mga advertisement. Hindi ka na magbabayad ng kung ano-anong mga ads para makakuha ng traffic. Pero kailangan mo ng patience. Kasi ang SEO ay investment. Pero kung gusto mo naman ng mabilisan, edi mag-ads ka. Mag-ads ka kung marami ng mga pera. So, yun nga. Pero maganda pa rin talaga yung organic traffic. Kasi, example, halimbawa, naggawa ka ng article about sa isang issue. Gawa ka ng article sa isang issue. Pwedeng after ilang months, tapos na yung usapin doon. Pero may instances na biglang mag-viral na naman yung issue na yun. Lead down na naman siya. So, ang mangyayari, marami na naman tao na mag-search doon. Pero dahil active pa rin yung blog mo na yun, yung article mo na yun, masasuggest ng Google kapag relevant sa hinahanap ng mga tao. So, yun nga, cost-effective, and then long-term results. So yun nga, yung katulad ng mga example na sinabi ko sa inyo, long-term talaga yung nagagawa ng SEO content. So, ng SEO. So, ito, yung pangatlo, broader reach. So, kapag pinili mo yung SEO, di ba parang pagka sa, halimbawa, hindi ko naman, kina-compare ko lang, pero hindi naman masama yung mga effort sa social media. Kasi it will bring traffic pa rin. So, kina-compare ko lang para mas makita natin na maganda rin pala na mag-focus sa SEO
pwedeng pagsabayin natin, lalo na kung may business or yung client, pwede nating advisean na bakit di natin pagsabayin na mag-focus tayo sa SEO, pero may effort pa rin tayo sa mga email marketing, social media, mga ganun. So, yun nga, pagka nag-focus ka sa SEO, mas malaki yung maabot mo. For example, kapag gumagawa ka ng content sa website mo, dahil meron kang mga keywords na ginamit at tama yung paggamit mo ng mga keywords na yun, para pwedeng maabot mo yung mga tao kahit sa ang part ng mundo basta naghahanap ng ganong bagay. Ah, di ba kapag yung halimbawa ang business mo local lang, pero dahil nag-SEO ka, lumalaki, nagiging international. Naabot mo yung mga foreigner at nakakuha ka ng mga leads sa ibang bansa. So, yun nga, benefits ng SEO, cost effective, hindi ba kailangan mag-ads dahil organic, long-term yung results, at mas malawak yung maabot mo. So, ayan. So, ayun nga, broader reach, ito, dadagdag ko lang. Kasi meron nagkakaroon ng issue ngayon dahil nga sa paglabas ng AI, sabi nila na babaksak na daw yung Google. Dahil matatalo na ng Perplexity, ng ChatGPT, ng kung ano, ng AI sa pag-search. Pero as of 2024, ito pa rin, yung Google pa rin yung nagdo-dominate ng search engine landscape. Google pa rin. Meron pa rin 3.2 billion visitors at approximate niya ay daily 8.32 billion search. So, at dami pa rin. Hindi pa rin matatalo. So, napaka-importante pa rin ng SEO. Sabi kasi nila baka hindi na kailanganin dahil sa mga AI na yan. Pero, syempre, ito pa rin, magbasa pa rin tayo sa kasalukuyang data na yung Google pa rin yung nagdo-dominate. So, ang SEO ay buhay na buhay pa rin. Kaya marami na ngayong business ang nagiging interesado sa SEO. Gusto na nilang matutunan paano ba makakatulong sa business ko, paano ba dadaming visitor sa website ko, at yun nga, marami na kaya mas maganda talaga na matutunan natin. So dahil, ayun nga, nakalagay yun, 96,335 search per second. Per second, So, talaga, malaki yung Google. So, ayun, kapag ka naman, wait lang, ko lang ng tubig. So, yun nga, kapag pinag-uusapan naman yung SEO, so makakarinig na kayo ng kung ano-ano mga terms. Una-una dyan, yung SERP. Ano ba yung SERP? Yung mga keywords. Ano ba yan? Doon una, natatakot ako dyan sa mga term na yan. Kaya ko bang intindihin yung mga yan? So, kailangan lang pala ng step by step. So, ito yung mga key SEO concepts. Keyword. Keyword, siguro tayo dito mas malalim. Keyword, ito yung pinaka-foundation ng SEO. So, maraming klase ng keywords. Merong mahaba, may maikli, merong yung mga relevant lang.
Ito yung mga keywords, ito yung mga phrases na hinahanap ng mga tao. Halimbawa, isa sa video ko sa YouTube na may maraming views, merong pinakamaraming views ay tungkol sa self-publishing your book in the Philippines. Kasi ang ginawa ko, sinearch ko sa Google, ah, sinearch sa Google self-publishing books in the Philippines. Walang result. Walang result. So, sinamantala ko siya. Gumawa ako ng content. So, dahil wala pang result, ginawa ko ng content after ilang linggo, number one ako sa surf during that time. Siguro nag-search ako mga 2020 na o 2021. Ewan ko. Basta nagulat ako, number one yung mga ginawa kong content about sa self-publishing. So, yun. Unang concept, kailangan maintindihan natin yung keywords. So, keywords ginagamit din sa e-commerce, sa mga product listings, sa mga product description. Ang keywords, pwedeng gamitin sa social media captions, sa mga email content, at syempre, importante, sa article, sa blog sa. Wait na. Meron ba kayong, baka tulog na kayo Gising Hindi pa po. ba kayo? Gising pa po. Yes, pa po. Very interesting. Ayun. So, next na concept, marinig ko lagi pagka usapang SEO, ay itong on-page SEO. So, itong on-page SEO, ito yung ginagawa kapag nasa loob ka na ng website. So, ito yung mga ginagawa ko kapag nagpa-publish ng blogs. Ito yung i-edit mo yung mga meta tags, meta description, yung mga snippet, pati yung mga alt, ayan, sabi ko sa inyo yung mga yan pagka dinaanan natin. So, itong on-page SEO, so yun nga, optimization on your actual web page. So, hindi lang naman blog yung ina-optimize, on-page SEO. So, pati yung mga landing page content, ay mga funnel, on page SEO din. So, yung landing page content, ito yung pag-click ng mga tao, saan sila unang mag-landing. Saan sila unang dadali ng link na yun. So, kailangan din maayos yung content mo doon, yung mga keywords mo. And then, another concept, yung off-page SEO. Ito naman yung mga ginagawa mo sa labas ng website. So, nandito kasama yung ginagawa mo sa social media, yung backlinks. Ano ba yung backlinks? Ito yung backlinks. Ito yung parang pagka nakita ka ng ibang website, halimbawa, isang sikat na website, nag-link sa'yo, parang itinuro kang source. Parang magiging signal yon kay Google na, okay itong website na to kasi may nagli-link sa kanya. Kumbaga, parang sa tao, parang dahil sinasabi ng mga tao na, yan, ano yan, maasahan yan. Ito, honest yan, may integridad. Parang nakikita ka na isa kang credible source. So, yan, parang sa mga website, dahil maraming nagli-link sa website mo, ah, nakikilala ka ni Google, nakikita ka ni Google na maayos yung website mo, credible ka, meron kang quality content, relevant yung mga ginagawa mo, hindi ka lang basta copy-paste, hindi ka gawa ng duplicate content. So, yung mga effort sa off-page SEO. So, meron din namang, merong mga ginagawa, di ko gaanong
hindi ko ganong alam yung mga ginagawa dito sa off-page SEO. So, pinaka-basic na knowledge lang yung kaya kong i-share pagdating dito. Pero pwede mag-focus tayo sa on-page SEO kapag pumasok na tayo sa website. So ito, another SEO concept, itong technical SEO. So ito na yung sa website. Actually, hindi rin naman ako gaano knowledgeable sa part na to kasi gumagawa nito ay mga web designer, web developer, yung mga talagang may expertise pagdating sa mga technical part. Actually, yung mga team ko, ayaw nila ako turuan mag-technical SEO. Ayaw nila ako matuto kasi baka daw iwan ko sila. So, hinahayaan ko lang sa kanila pagdating sa technical SEO. So, I think si Kevin, ah, may knowledge na sa mga technical side ng website. Tama ba? Tama Konti lang ba? po. Mm. So, yun. Another concept ay yung user experience. So, pag sinabing UX, ito, ano ba yung experience ng visitor sa website mo? Madali bang i-navigate yung website mo or nakakalito? Nakakainis gamitin? Nakakahilo, hindi makita yung menu. Masyadong maliit yung mga font. Yung mga font size, masyadong masakit sa mata basahin, masyadong dikit-dikit yung mga letters, yung mga linya. So, lahat yun nag-fall sa user experience. So, kapag ang website mo ay madaling i-navigate, ah, isang factor yon na para visitahin ka ng mga users kasi ang sarap tingnan ng website, hindi masakit sa mata. Pinakamagandang example dito, gusto ko talaga yung kay Brian Dean. Search nyo, i-type ko. Pwede nyo i-search, ayun, eto. Ito yung company niya. Ayan. Pwede nyo siya i-search and then makikita niyo yung vlogs niya, yung website niya. Ang linis, ang sarap magbasa. Ah, Actually, ano siya per sentence, may break agad, space, and ulit. Hindi siya yung pudong-pudo ng mga ano, di ba ang sakit sa mata na nagbabasa ka ng marami na kapag nga sa Facebook, pag kami nag-post na tuloy-tuloy, walang break yung paragraph. Ang sakit sa mata, hindi ko pinabasa kasi medyo malabo yung mata ko. So, maganda na maging attentive din tayo sa ganong mga factor na ano ba yung experience ng mga tao every time makita yung website natin, yung content, yung pages natin. Ah, kailangan isipin natin, ito ba masakit ba ito sa mata? Tama ba yung kulay? Baka naman masyadong madilim, masyadong maliwanag, yung mga ganun bagay. So, ito yung parang pinaka-overview lang ng SEO concepts. So, next sa atin, ayan. Paano ba gumagana yung search engines? So, ito, mag-focus tayo sa Google kasi Google yung may pinakamalaki, siya pa rin yung pinaka-dominant sa lahat ng search engine. May iba-iba naman klase ng search engine, may Yahoo, may Bing, may ano pa ba? Kung ano-ano. Pero yung Google talaga, maraming user, maraming nakakilala. So, paano ba gumagana yung mga search engine? Number one, crawling and indexing. Search engines like Google
use crawlers. Yung crawlers, tinatawag ditong spider. So, nakikita niyo naman sa screen, yung mga crawler, ito yung mga gumagapang sa kung ano yung content na ginawa mo. Sila yung mga spider na titingnan, ano ba yung bagong post na to? Ano ba tong ano ba tong bagong ginawa na to? Okay ba to? Ganyan, ganyan. So, i-crawl niya yung content. So, pagka na-crawl na niya, maiintindihan na niya ano-ano yung mga keywords na ginamit dito, anong topic to, tungkol ba saan yung ginawa na content na to. Ngayon, pagka na-crawl na niya, parang kumbaga, isa-sort na niya saan ba siya relevant, saan ba siya connected. So, after niya ma-crawl yung content, i-index na niya. Pagka sinabi kasing naka-index na yung content mo or yung blog, ibig sabihin, mag-a-appear na siya sa SERP. Mag-a-appear na siya pagka may naghanap ng relevant doon. Pwede nang makita yung content mo. So, mayroong ginagawa yung mga technical SEO na tungkol sa indexing na pwedeng automatic or kapag naman gusto lang mabilis, sila yung nagsasubmit kay Google para ma-index na yung content. So, ayan, how search engine work. Una, kino-crawl niya at ini-index. Pangalawang, ginagawa ng search engine, ito na yung ranking algorithm. So, ito na si Google. Um, ito na, actually, yung algorithm ni Google ay paiba-iba. Nagbabago siya araw-araw. Araw-araw. Actually, ito. Google performs hundreds to thousands of updates annually. Actually, merong source na nagsabi na nag-update daw ang algorithm ng Google 500 to 600 times a year. A year, ibig sabihin may times na hindi lang isang beses sa isang araw merong changes. So, mga minor adjustment lang naman to. So, kapag kami nagtatanong, paano ba talaga gumagana yung algorithm ni Google? Ang sagot doon ay may hirap talagang maintindihan kung paano gumagana yung algorithm niya. Kasi nag-iiba-iba ng update si Google kung depende sa kung anong trip niya. So, ayun, nag-iiba-iba talaga ah, ng trip si Google kung paano niya ipag-ranking yung mga content. So, pero, ayan, sabi nga, merong 200 ranking factors para ma-determine. Merong 200 ranking factors para ma-determine yung quality ng isang content. Ang dami, di ba? 200. Pero, ginamit ko yung source from Brian Dean na meron siyang top 8 na ranking factor. So, ito yung parang ito na yung pinaka dapat pag-focus natin. Ito yung bigyan natin ng diin. Unang-una, high quality content. So actually, ang daming hindi naiintindihan. Actually, meron akong isang company na napasukan noon na sabi, tinuturo niya, pinagpipilitan ng may-ari na mas importante daw yung social media post kaysa sa SEO. So, pinagpipilitan niya na parang kahit gaano ilang beses ko na pinaliwanag sa kanila, kung bakit kailangan natin gumawa ng vlogs para sa mga client natin. Gusto niya pa rin SMM lang. SMM lang. So, hindi naman natin sinasabi na
better yung isa, pero mas maganda kung pareho, pagsabayin natin itong strategy na to. So, ayun nga, pinaka number one na ranking factor ay yung content. Kasi, content, ito yung magsasabi kay Google na, ito yung magsasabi kay Google na maganda to, maganda tong brand na to, trust pagkakatiwalaan to, honest to, hindi siya nagliligaw ng mga tao, um, quality yung mga gawa niya, hindi lang basta duplicate, hindi copy-paste. So, yun, unang-una, number one, high quality content. So, actually, ang nakikita ko yung mga talagang naiintindihan nila yung halaga ng content. Kadalasan yung mga nasa technology, saka SaaS services ay software as service na mga industry. So, sila yung mga lagi nagpapagawa ng mga vlogs. Gusto nila araw-araw may bagong vlog. Sila yung nakakaintindi. Pero yung mga ibang business, pag ino-offer mo yung paggawa ng vlog sa website, sinasabihan ako minsan na okay na kami, hindi namin kailangan kasi parang display lang naman yung website. Pero hindi nila naiintindihan na kung nag-start na pala silang mag-vlog years ago, ang dami na pala nilang traffic na kukuha ngayon. So, isa itong dapat ma-realize ng mga client or business owners na dapat on pa. Pero hindi pa naman huli, kailangan gumawa lang ng gumawa ngayon dahil mag-accumulate naman siya after ilang years. So after high quality content, sumunod ay yung backlinks. So katulad ng sinabi ko kanina na ito yung parang, ito yung botohan, ito yung voting factor sa Google na nagsabi na ikaw ay magandang website, ito ay magandang content, ito ay credible source. So, yung backlinks. Backlinks, ito yung meron silang gawa or website nila, tapos ituturo nila, ililink nila, gagamitin nila yung content mo or yung website mo. Halimbawa, ang niche mo ay tungkol sa sapatos. Ngayon, may isang brand na gumawa ng content tungkol sa sapatos. And then, ginamit na source yung ginawa mo. So, mag-signal yon kay Google na, ito maganda to. At pagka nakita ni Google na maraming nag-link sa'yo, itataas niya yung ranking mo. So, yon. Actually, ah, iba-ibang pagka SEO, kanya-kanyang department yan. May mga technical SEO, may mga web dev, may mga nag-aayos ng nag-backlinks, nag-off page, at meron naman nagsusulat. Pero, ang lahat ng yan, yung mga backlinks, yung mga off page, on page, technical, parang wala naman, di nila magagawa yun kung walang content. So, unang-una, yung content. Kaya nga, ang favorite ko na quote ay content is king. Bakit? Kasi kapag wala siya, parang wala yung iba. Di ba? Halimbawa, may website. Website lang, walang laman. Di ba? Walang content. Pangalan lang ang business. Hindi maintindihan ni Google kung anong klaseng business meron doon. So, ayan. Wait lang. Parang hinihingal lang ako.
Ngayon ko lang na-experience to, yung matagal na, kasi ngayon lang ako nag, sa virtualahan. Pero parang ang saya niya. So, sumunod, ayun nga, yung technical SEO. So, katulad nung kanina mga sinabi ko, ito na, sa technical SEO, ito yung mga sa website na aspect. Ito yung maayos ba yung itsura niya sa mobile, mabilis ba yung pag-load ng website, yung page speed. So, lahat ng yan sa technical SEO, maayos ba yung mga link, kapag ba kinlik yun, tama ba yung pupuntahan na mga website or error, mga ganon. Ah, ito yung mga ranking factors ni Google. So, technical SEO and then user experience. So, parang ano sila, no, magkakambal. Kasi, di ba, kapag maayos lahat sa technical SEO, yung user experience, UX, maganda rin yung UX. Maganda rin yung experience ng mga visitors mo. Mababawasan yung mga pag mababawasan yung mga pagka-click ng website mo, alis agad, o pagka-tingin ng website mo, ay pangit, old, yan. Hindi maganda, alis agad. Pero di ba kapag maganda yung website, pagka malinis, ah, ina-explore pa ng mga users, tinitingnan na mabuti, ganyan-ganyan. So, number 5 na ranking factor ay yung keyword optimization. So, ito, yung keyword optimization, parang naka-under din siya sa content. Kasi, di ba, parang ayaw ni Google na pudong-pudo ng keyword yung blog mo. Ang tawag doon ay keyword stuffing. So, mandetect niya na nandalaya. Dadaya pag ganun. Ayaw nyo nun, pagka yung paulit-ulit yung keyword na paggamit mo. Ang advisable, yung advisable paggamit ng keywords sa mga ginagawa namin content. Halimbawa, sa isang blog na 1,500 words, yung paggamit mo ng focus keyword, dapat mga 5 to 6 times na lang babanggitin. Kumbaga, natural dapat. Hindi siya magbubuka na paulit-ulit na para naman itong sarampalaka na paulit-ulit dun sa term na to. Dahil matalino si Google na detect niya kapag dadaya ka, pagka pinupuno mo ng keywords yung content mo. So kaya dapat paggawa ng content, parang hindi halata na meron palang mga keywords doon sa loob. Kumbaga natural lang, parang nagkukwento ka lang. So, sumunod ay yung domain authority. Ito yung domain authority. Ito naman yung kapag ka mataas na yung domain authority ng isang website, ito na yung mga kilala na ni Google na credible. Ito yung matagal na, kumbaga trusted na. Halimbawa ng mataas ang domain authority, sigurado. Investopedia, may mga ganyan. Kasi talagang ang dami na nagsusource sa website na yon. Kaya parang napakataas na ng kanyang authority. Dahil na rin sa content, kaya nagkakaroon ng mataas na domain authority. So, ayun. At yun, sumunod na ranking factor ay yung social signals. So, ano ba to? Ito yung marami bang nag-engage dito. Kumbaga, pagka pinost mo sa social media, marami bang likes, marami bang comment, marami bang nag-click. So, isang factor din yun para mag-rank sa Google. Dahil sabi ko nga, nagtaas ng comment.
Si Kevin, yes, Kevin. Yes po, may tanong po ako sa domain authority. Oh no. Kung ano po, Sige. yung ano po mas magandang gamitin na website para sa domain authority? Yung WordPress po, yung from scratch na CEO na website po. Ulit. Ano po mas magandang gamitin po sa domain authority? Yung pang WordPress po, yung from scratch na website na CEO po. Actually, parang ano yan eh, ano pa tawag dun sa WordPress? Parang platform para sa paggawa ng website. Ah, Actually, kadalasan ang advice ng mga expert dito, gumamit ng WordPress. Pero hindi naman siya, may mga gumagamit din naman ng ibang mga platform like Wix, like Webflow, na nag-rank pa rin yung website. Kasi it depends pa rin sa laman, it depends pa rin sa kanyang pagkakaayos, sa kanyang UX. So, maraming factor. So, iba-iba. So, dapat pag sumasamahin natin itong mga factor na to, hindi lang tayo mag-focus sa isang bagay. So, actually, ito ay teamwork. Ito ay teamwork. So, sa tanong ni Kevin, ah, actually, ang advice nila na paggamit kapag gagawa ka ng website, lalo na pagdating sa SEO, kapag gagawa ka ng mga content, na vlogs. So, ang advice nila lagi ay WordPress. The best pa rin daw according sa kanila, the best pa rin ang WordPress. Pero ito, syempre, ay subjective. Syempre, ito ay opinion. May nagsasabi na okay naman yung ibang mga platform. Pero ako, ang experience ko talaga ay pinaka gusto ko pa rin yung WordPress. Pinaka gusto ko pa rin yung WordPress. So, okay ba, Kevin? Okay po. Mm. So, yan. Um, seven, yung social signals, yung sa mga social media. And then yung last, yung brand perception. Siyempre, kung meron kang high quality content, maayos yung paggamit mo ng keywords, maayos ang UX, ang technical SEO, and then maganda yung backlinks mo, makikita ka na isa kang magandang brand. So, isang ranking factor din to na ito ay trusted, mapagkakatiwalaan to na brand, na company, na services. So kapag nakita ni Google na gano'n, syempre, i-recommend ka niya sa mga nagsisearch, no? May chance ka na mag-appear sa first, second, or third. Actually, okay, para sa akin okay pa rin kahit mag-rank ka sa second and third. Pero pagka nasa mga 10 ka na, 20, parang bulok ka na. Bulok ka na. So, kailangan mo i-work out pa yung mga laman ng website mo para tumaas yung ranking factor mo, yung ranking mo sa Google. So, ito, number one, content. Two, backlinks. Three, technical SEO. Four, UX. Five, keywords. Six, domain authority. Seven, social signals. And eight, brand perception. So, ito yung mga key ranking factor. Tingin ko tapos na ito ngayon. Tama. Tapos na nga. So, yun lang naman. Parang gusto ko kasi yung okay pa kayo bukas. Okay pa naman po. Mm. Same time po, di ba? Mm-mm. Yes po. Oo. Yes. Bukas kasi parang naisip ko, ano tayo sa SEO content. So, pasok na tayo sa paggawa ng content. So, alam ko, nasubukan niyo na ba na mag-vlog? Ako po, blogspot.com sa Wattpad po.
Oo. Si Joe at Kurt. Ah, Hindi, go. bale written po na vlog, yung sample lang po nung nag-virtualan Yeah. training po, yung ganon. Pero Mm. hindi po in practice talaga po. At least, marunong na kayo. May idea kayo. Si Kurt, Um, Vlog po, yung personal vlog or parang something po na akin, kahit hindi po. ano, kahit ano. Pero ano po, sa old ano ko po, work ko po, nakapag-try po ako mag ganun po. Okay. So, ayun, okay lang ba sa inyo na mag-try tayo na gumawa ng vlog? Pwede naman kayo gumamit ng AI. Sige Okay po. po, pwede naman po. Oo. Sige po. Hindi natin. Siguro bukas mag-ano tayo, magawa tayo, mag-ano ko, magpapa-assignment ako. And then, yung gagawin nyo na vlog, itry natin na i-publish para makita nyo yung, kasi baka, syempre, iba pa rin yung ma-experience nyo kapag nasa loob na ng website. Na, ito pala yung online SEO na makikita nyo na, madali lang pala maintindihan. Kala ko masyadong mahirap, masyadong techy. So, ayun. Meron pa kayong question ngayon? Ano po yung app na gamitin para sa vlog? Um, Web WordPress. WordPress siguro. Mhm. Pero bukas, ano muna tayo, intro sa SEO content. And then, yun nga, mag-add tayo pakita ko sa inyo yung paggawa pakita ko sa inyo kung paano ako nagpa-publish. And then, para pag kayo naman, magagawa niyo. So, pero may experience na ba kayo sa pag-login sa WordPress? Yes Konti, po, pero nakalimutan ko na. Mhm. Si, konti lang po. okay. Si Kurt, meron na yan. Yes po, nung sa virtual po. Oo. Sa virtualan din. So, yan. Sige. Naturo ba ito sa virtualan yung pag-go on page, SEO? Hindi, no? Content Sa, writing lang po. Parang lang ipapapublish, no? WordPress po kaya virtual lang 57 po. Pero kay Course Flow na po yung content writing lang po. Parang may gagawin ka lang po yung parang papasalamat kay Bituran. Parang mahaba pong paragraph. Mm-hmm. Okay.